I said it in an interview. It was flashed on a billboard without my doing. And if there be consequences, I'm ready to face them. But I just said the truth. Hindi para sa politika. Ito ang paglilinaw ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro matapos kumalat ang mga litrato ng electronic billboards o e-billboards kung saan nakapaskil ang kanyang larawan at may pahayag na nagsasabing kung hindi pipigilan ng Pilipinas ang China, patuloy ang panghihimasok nito sa sovereign jurisdiction at teritoryo ng bansa. Paliwanag ni Secretary Teodoro, wala siyang kinalaman sa e-billboards at isang taga-suportaan niya ang naglagay nito. Gayunman nanindigan ng kalihim na karapatan ang malayang pamamahayag at pawang katotohanan din anya ang kanyang sinabi kontra China. I gave that statement during a TV interview, and one of our supporters, who is Filipino Chinese by the way, found it to be resonant and started posting it on electronic billboards that he owns. But nevertheless, I thank the supporter who flashed it on the billboard for his conviction and standing up for the rights of Filipino people in our territorial sea, our 200 nautical mile EEZ, other areas where we have sovereign jurisdiction and where we have title. Bumuelta rin si Secretary Teodoro sa pahayag ng China na iligal umanong sinasakop ng Pilipinas ang Pag-asa Island. Ang illegal occupation ay kanila. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yung illegal occupation yun. Pero yun, nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone. Sila ang squatter, illegal occupant sila dito. Sa kabila ng mga delikadong galaw ng Chinese vessels sa West Philippine Sea, ayon kay Secretary Teodoro, utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ang operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga delikadong galaw ng Chinese vessels sa West Philippine Sea, ayon kay Secretary Teodoro, utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ang operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, ilang billboards din na mayroong larawan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at dating Senador Manny Pacquiao ang namataan din sa ilang bahagi ng EDSA. Makikita rito ang mga katagang atin ito at panghihikayat na suportahan ang mga frontliners sa West Philippine Sea at makiisa sa isang Christmas convoy sa BRP Sierra Madre. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng pahayag mula sa Atin Ito Coalition. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Senator Hontiveros at dating Senador Pacquiao. Pero kilalang sumuporta ang senadora sa advokasya ng grupo na layong tulungan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea at mga sundalong nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Hornin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.